Okay class, good afternoon. So, topic natin ngayon is double integration method. Hindi na ako nag-provide ng hiwalay na lecture para sa mismong principle nitong double integration method kasi medyo manipis lang naman din yung kailangan mabanggitin dito. Tapos, sa mga sample problems na isa-solve natin, iisa-isahin ko na rin kung ano yung mga dapat natin tandaan. Depende sa load, depende sa beam. So, I suggest, kapag nasimulan mo ito yung first example natin. Kung gusto mo talaga matutunan yung iba't ibang style ng pag-compute using double integration method, so, panoorin mo lang lahat ng video na i-upload ko. Try kong magbigay ng mga 7 problem siguro dito. So, simulan natin. Suppose meron tayong simply supported beam, hinge roller, tapos meron tayong load na uniformly distributed na 10 kN per meter ang magnitude. Tapos yung span ng beam natin is 7 meters. So, kukumpitin lang natin dito. Ibigay ko na rin hanapin. Find Y max, which is yung deflection. Tapos slope siguro sa A. Tapos slope sa B. Constant EI muna tayo. Tapos yung location ng Y max. Sige, banggitin ko na lang siguro mamaya habang nag-solve tayo. So, symmetrical naman yung beam natin. So, kung symmetrical ito, ibig sabihin, yung support reaction nito ay equal lang. So, 10 times 7 is 70. Divided by 2, so 35 kilonewtons ito. 35 kilonewtons din ito. So, sa paggawa ng DIM, syempre magsisimula tayo sa load sa moment equation. So, gawin natin yung moment equation, tapos idiretso na rin natin sa pagpa-perform ng DIM. So, EI. So, again, yung EI double Y prime dito, ito yung katumbas ng moment equation natin. So, sa defo natin, hinahanap natin yung per segment. So, i-determine natin yung discontinuity, tapos kapag determine natin discontinuity, hanapin natin siya per segment. So, gagawa tayo ng equation sa segment AB, for example, tapos segment BC, segment CD. Kaya lang, pagdating dito sa DIM, so, kinakat na agad natin or kinukuha natin agad yung segment sa dulo na segment. Kaya lang, dito sa example natin, since dalawang discontinuity lang ito, first discontinuity ito kasi nagkaroon ng change sa loads dyan. Second discontinuity ito. So, ibig sabihin, meron lang tayong isang segment. So, ang segment na yun ay kakat natin X cut lang. So, X distance. So, dyan tayo magpa-perform ng DIM sa cut na to. So, kung i-drawing natin, try natin i-drawing na mabilisan lang. Ito yung 35. Tapos, ayan yung cut. Ito yung DL natin na 10 kilonewtons per meter. 10 kilonewtons per meter. Tapos, yung distance ito, syempre, X distance. Tapos, supposedly, meron ditong shear dyan. Kaya lang, di naman natin pakay yung shear. So, alisin ko na muna. Siyempre, kakabit natin dyan yung moment. So, ang positive sign convention ng moment dyan, siyempre, yan, counterclockwise kapag left yung kinonsider mo ng cut. So, babalik tayo mo lang kapag right side. So, dito yung class, EIY double prime. I-perform natin. Ang EIY double prime, siya rin yung katumbas nito nung MX natin. So, 35. Siyempre, clockwise rotation equals positive yon. So, 35. Ano moment arm niya mula kay MX? So, X distance yan. Kasi ang distance itong 35 na to, papunta rito sa cut natin, ay X distance. So, X yan. 35X minus 10 multiplied by X. Kasi 10 yung distributed load, tas ang span niya ay X. Tapos, ano moment arm yan? Siyempre, yung gitna ng X natin, which is X over 2. So, simplify ko lang muna. By the way, class, yung style ko ng pagsasolve ng DIM, pagka pang turo, syempre, as much as possible, iniisa-isa ko. So, pasensya ka na kung medyo mahaba ng bahagya itong mga solution natin kasi tinatry kong ipang-discuss doon sa mga medyo mabagal mag-solve. So, ayan. 35x minus 5x squared. So, using double integration method, syempre, ayun, nasa pangalan na nga, i-integrate natin ito, maging EI y prime na lang equals 35x squared over 2 minus 5x cube over 3. So, ang ginagawa lang natin yung power rule lang.
plus C1 kasi indefinite integral ito. Next naman, EI, y natin equals 35x cubed over 3. 6 pala. Over 6 minus 5x raised to 4 over 12. So, ang ginagawa lang natin, pinaplasan lang natin yung exponent, tas yung magiging final value nito, ibababa mo lang dito sa denominator. Siyempre, 3 times 4, so 12 yun, plus C1x plus C2. So, ayan, meron tayong ito yung tinatawag natin na moment equation. Ito yun, moment equation. Ito naman yung slope equation natin. Ito naman yung deflection equation. So, ayan, kompleto na natin. So, next dyan, kapag nagawa mo na yung moment, slope, tsaka deflection equation natin, so proceed tayo sa pagtanggal ng arbitrary constant natin. So, ano ba yung mga arbitrary constant? Mapapansin mo na merong mga sagabal sa pag-solve natin ng deflection tsaka slope, which is yung C1 tsaka yung C2. So, pares unknown yan. So, kailangan natin i-workout yan para ma-determine natin yung value ng slope or ng deflection at a given point. So, paano natin gagawin yan? So, gagamitan lang natin yan ng boundary condition. Ang boundary condition, class, ay ginagamit natin sa malalaman natin kapag nakita mo na yung mismong beam natin. So, tingnan natin ha. Itong part na to, class, tingnan ka rito sa hinge natin. So, hinge yan. Siyempre, from the name itself, support yan. So, hindi ka pwedeng mag-deflect sa support. Siyempre, kaya nga support ang tawag sa kanya, supposedly, dapat masuportahan niya yung beam natin. Kung hindi niya kayang suportahan yung beam natin, hindi dapat siya support, diba? Sobrang straightforward naman nung nangyayari. So, kung ganun pala, masasabi natin na yung deflection at supports is equal to 0. So, bakit ba ganun? Diba, kung maalala mo, yung hinge natin, tsaka yung roller natin, so hindi lang ito limited dito, pero ito naman yung nandiyan sa beam natin. So, yung hinge natin, tsaka roller natin, pinipigilan niya yung term na translation. Ito yung, pag sinabing translation, class, ito yung paggalaw niya vertically. Yung paggalaw niya vertical and horizontal. Kasi di ba yung hinge natin, pinipigilan niya yung beam natin gumalaw vertical and horizontally. Tapos yung roller naman pinipigilan niya vertically. So yan, pinipigilan ng hinge and roller natin yung translation. Pero yung rotation, which is yung moment, since wala namang moment reaction yung hinge tsaka roller natin, so hindi niya pinipigilan yon. Ibig sabihin magkakaroon sa kanya ng rotation. Ngayon, yung isa naman, yung sa fixed support. So kapag fixed support naman, ang pinipigilan ng fixed support ay translation. Again, yung translation ay yung vertical tsaka horizontal motion. Tapos yung rotation. Di ba? Yung fixed support natin, meron itong vertical, meron itong horizontal, tapos meron pa itong moment reaction. So mula dyan, makikita mo na yung fixed support natin ay pinipigilan niya yung translation, yung vertical and horizontal motion, tsaka yung rotation ng beam natin. So, yan, magagamit natin yan as boundary condition. Since sinasabi natin dyan, na kapag pala hinge and roller, sabi mo, pinipigilan yung translation, so kung mapupulit pala natin dyan, yung deflection dyan sa support ay equal sa 0. Ngayon, yung fixed support naman, paano? Since ang sabi mo, yung fixed support ay pinipigilan niya yung paggalaw niya ng vertical at horizontal at pinipigilan din niya yung pag-ikot, so ibig sabihin yung deflection sa fixed support ay equal din sa 0. Kaya lang dahil pinipigilan niya yung rotation, yung slope din do sa mismong fixed support ay equal din sa 0. So yun yung difference nila. Pagdating dito sa hinge tsaka sa roller, yung y prime natin o yung slope dyan ay hindi, i-emphasize na hindi equal sa 0. So, magiging equal lang yan sa 0 kapag fixed support kasi meron siyang moment reaction. So, pinipigilan niya yung rotation and translation. Kapag hinge and roller,
translation lang ang pinipigilan. So, ibig sabihin, inaalaw niya yung rotation. Ibig sabihin, may slope tayo na nabubo. So, gamitin natin class yung boundary condition na yan. So, determine natin. Pansinin dito, dito marami estudyante na nalilito sa pag-determine ng boundary condition. Using boundary condition, so ganito lang yung class kasimple. Tingin ka rito sa beam mo class, ito, tingin ka dyan sa beam mo. Nagsimula tayo ng cut mula sa extreme left. Ito, mula sa extreme left. So, diyan ka nagsimula ng cut. Ibig sabihin, kung dito ang starting mo, ano distance ng starting mo sa may mismong simula din? Di ba, 0 yun? So, again ha, dito tayo nagsimula ng x distance natin. Diyan tayo nagsimula sumukat. So, kung tatanungin kita, ano yung distance mo mula sa kinatatayuan mo? O anong distance na pinagsimulan mo sa mismong simula? Di ba, wala yung value, 0 yun. Kasi tignan mo ito, yung hinge mo na to, yung hinge mo na yan ay nasa starting point nung x cut natin. So, ibig sabihin, for boundary condition, at x is equal to 0, so ang dinidetermine ko ay yung point A na to, at x is equal to 0, di ba support yon, tapos hinge na support yon. So, ibig sabihin, yung y natin dyan ay equal din sa 0. So, ganun lang kasimple. Pansinin mo, nang meron tayong combination ay x value, which is yung position ng point A natin, tapos yung y value na sinasabi natin na yung deflection sa support ay 0. So, x and y value ang meron ka sa tatlong pamimilian mo. Ito yan, yung moment equation, tapos yung slope, tsaka yung deflection equation natin. Isa-isa natin na bakit hindi pwede si moment. Tingnan mo yung combination ni moment. Si moment merong x value, kaya lang, ang kapares niya ay y double prime. So, hindi pwede kasi ang meron ka, x and y. So, dito naman sa slope. Si slope natin, merong x value, merong y prime. So, hindi pa rin pwede. So, ang meron ka, x and y, ibig sabihin, ang titignan mo equation, yung x tsaka yung y values. So, yung deflection equation ang kukuhanin natin. So, gawin natin. Rewrite ko lang muna yung deflection equation. EI y is equal to 35 x cubed over 6 minus 5x raised to 4 over 12 plus c1x plus c2. So, ito yung deflection equation natin. Kapag ipinalit natin yung boundary condition natin na when x is equal to 0, y is equal to 0, so gawin natin. When x is equal to 0, y is equal to 0, ede ito, since yung y natin dyan ay 0, so ito ay 0 na lang. Since yung x natin dito ay 0, so yan ay 0 na lang. Ito rin ay 0 na lang. Ito rin, yung x natin ay 0, so yung c1 natin maging 0. At madidiscover natin na yung c2 natin ay equal lang din sa 0. So, hanap na natin yung value ng unang arbitrary constant natin. So, sunod natin. So, yung pag-determine ng boundary condition, tinitignan lang natin lagi nga yung support. So, nagamit na natin yung first support natin. So, i-apply natin yung susunod na support. Ito yun. Yung roller. Alam natin na yung deflection dito, yung y value dyan ay equal sa 0. Tulad nito class, ito. Ang deflection dyan ay equal sa 0. Ngayon, yung position na lang ang problema natin. Saan tayo nagsimula? Dito sa point A. So, mula sa point A, naggawa tayo ng cutting plane na x distance. Ngayon, mula sa point A, ano ang distance si point B? Diba ang total distance yan ay 7 meters. So, ganun lang gagawin natin. At x is equal to, ano na nga position yan? 7 meters. Yung deflection doon, kasi ang tinutukoy mo 7 meters ay yung point B, which is yung support, ay equal din sa 0. So, rewrite lang natin ulit yung deflection equation kasi meron ka x and y values lang ulit. So, gawin natin. Deflection equation ay EI y equals 35 x cubed over 6 minus 5x raised to 4 over 12 plus c1x plus c2. Sabi mo, yung deflection dyan, 0 pa rin. Kasi ang dinidetermine mo ay yung deflection doon sa support. So, ito, 0 pa din. So, palit lang natin iba. Magiging 0 equals 35 multiplied by 7 kasi yung value niya ay 7 over 6 minus 5 multiplied by 7 raised to 4 over 12 plus 7c1 plus
C2, eh di ba yung C2 natin ay 0? So ayan, plus 0. At makikita mo na ang unknown na lang natin dyan ay C1. By the way class, ang meron kang degree ay x raised to 4. Yung equation mo ay 4th degree equation. Kasi ayun no. So ibig sabihin, possible na lumabas dito ay 4 na value ng x. So mag-ingat lang doon, ang pipiliin lang natin doon ay yung logical. So sana marunong lahat mag-determine kung paano gamitin yung shift solve mo. So pindutin ko lang muna. 0 equals 35 multiplied by 7 cube over 6 minus 5 times 7 raised to 4 over 12 plus 7x o yung C1 natin. So shape solve ko muna. Input ko muna 0. Ang unang lalabas na value natin ay negative 142.917 meters. Yung isa naman, shape solve ko ulit. Input ko naman ay positive 5. Ang lalabas pa rin ay negative 142. Tapos, try ko pa palitawin yung iba. 200 naman input ko. Ba't ba C1? Sorry class, hindi pala C1 ito. Ay, sorry, hindi pala X, I mean. C1 natin. C1 natin ay negative 142.917. By the way, di pala magiging 4 yung ano nito. Medyo nasabog lang ako ng bahagya doon. So, hindi magiging 4 kasi wala palang x minus kung ano-ano to. So, ayan. Negative 142.917. Meron ka ng value ng C2. Meron ka ng value ng C1. So, proceed tayo. I-rewrite ko lang muna ulit siguro yung equation natin. Kaya lang, this time, kapag nire-write ko siya, ang ipapalit ko na ay yung values na nakuha natin for C1 and C2. Ayan, naligaw na. So, ito yung mga moment equation natin kanina. Pero since na-determine naman na natin yung value ng C1 and C2, so ipalit ko na siguro yung values nila. Yung C1 natin, burahin ko lang. Tapos, yung C2 rin natin. So, yung C1 natin ay magiging negative 142.917. Tapos, yung isa naman ay magiging negative 142.917x. So, ito na yung bago nating slope na hindi na unknown yung C1 at C2. So, ito yung slope equation. Ito naman yung deflection equation. So, yung moment equation hindi naman nagalaw kasi wala namang arbitrary constant yon. So, ano pa pinapahanap sa atin? Ang pinapahanap lang naman sa atin ay y max, tas yung slope sa A, tas slope sa B. So, unahin natin yung y max. Yung y max na yan ay mahanap natin, since symmetrical ito, yung elastic curve nito ay magiging pa ganito lang. So, since symmetrical yan, syempre yung maximum deflection natin ay nasa midspan lang. Kaya lang, gusto natin, i-prove din natin na nasa midspan talaga. So, tandaan ito, class, mahalagang part ito. Tandaan na sa pag-deal ng simply supported beams, so for simply supported beams,
yung maximum deflection o yung Y max natin is located where Y prime o yung slope natin where Y prime is equal to 0. So, ano ba explanation niyang class? Kunwari, ito yung beam natin. Ayan yung beam. Tapos pag dinawin natin elastic curve ng beam natin. So, ito yan. So, sinasabi dyan, for simply supported beam daw, yung Y max natin ay located kung nasan yung Y prime ay 0. So, yung Y prime na yan ay yung slope. So, kunwari class, ito yon, ito yung maximum deflection natin. So, kapag nag-drawing tayo ng tangent line dyan, kapag nag-drawing ka ng tangent line sa point na yan, kung nasaan yung maximum deflection natin, so kapag nag-drawing ka ng tangent line, mapapansin mo na yung tangent line dyan ay magiging horizontal lang. Eh ano ba ang slope ng isang horizontal line? Di ba ang slope ng isang horizontal line ay 0? So yung tangent line na makikreate natin dyan sa maximum deflection for simply supported beam ay horizontal line. Therefore, yung slope doon ay equal sa 0. So doon nakuha itong sinulat ko na mga words na yan na for simply supported beam, yung Y max natin ay located kung nasaan 0 yung slope. So, gawin natin. Ang sabi mo, located yung Y max o maximum deflection kung nasaan 0 yung slope. Alam natin din na since symmetrical yung beam natin, nasa midspan naman talaga yung maximum deflection. Kaya lang, gusto natin mapatunayan. So, i-apply natin. Using slope equation, kasi ang meron ka ay Y prime value na 0. So, sadyain natin. From equation na to, ito yung slope equation na yan, i-rewrite ko lang, EI Y prime is equal to 35 x squared over 2 minus 5x cubed over 3 minus 142.917. So, ang sabi mo, para mahanap mo yung value ng x kung nasan yung position, kung nasan maximum yung deflection, dapat yung slope mo mag-0 o yung y prime natin mag-0. Paano mangyayari yun? E de, sadyain natin itong gawing 0 class. So, kapag ipinalit mo yan, solvein lang natin. 0 equals 35x squared over 2 minus 5x cubed 5x cubed over 3 tapos minus 142.917. Shape solve natin class. Ang lalabas dyan, x equals negative 2.562. Tapos yung ayan yung x1, yung x2 natin ay equal sa shape solve natin na 5 naman. 3.5. Tapos yung x3 pa natin, shape solve natin ulit. Input ko naman 10 for example. Ang lalabas ay 9.562 meters. So, third degree equation natin, kaya tatlong lalabas na, no? Gawin natin class. Pag-isipan natin kasi hindi lahat yan. Yan yung mga roots ng equation natin. Pero hindi lahat yan na iti-take natin as final answer. So, isa-isahin natin. Yung dun muna tayo sa x1. Ang tandaan na ang hinahanap natin ngayon ay location. Kung nasaan dun sa beam na 7 meters, kung nasa sa beam na 7 meters, yung maximum deflection. So, yung lumabas na x1 natin ay negative value, di ba wala namang span na negative? So, ibig sabihin, hindi logical yan, mali yan. Hindi yan yung talagang root. Tandaan na, sir, bakit yun? Kung hindi naman pala yan yung tamang sagot, bakit po lumabas na nag-compute ako? Tandaan class, na hindi naman alam ng calculator mo, na nung nagsishape solve ka pala, position ng maximum deflection yung hinahanap mo. Ikaw lang ang may alam nun class, pero yung calculator hindi. Basta ang sinabi ng calculator mo, yung root sa equation na to, na tatlo, yan yung mga values. So, ikaw ang bahala pumili class, alin ang logical. Again, hindi pwede magkaroon ng negative value yung position sa beam natin. Kasi wala namang negative span. Laging positive lang yon. Next, yung x3 muna. So, yung x3 natin, positive nga siya. Kaya lang, 9.562 meters. Paano mangyayari na magkakaroon ka ng maximum deflection dito? Ang beam mo lang ay 7 meters. Ang lumabas dito ay 9.562. So again, lumagpas pa siya. So hindi siya part ng beam mo. So yan, hindi na ulit kasali. So makikita mo na ang maximum deflection talaga ay 3.5 at yan ang tamang sagot. At isa pa,
Sinabi ko nga kanina sa'yo, since symmetrical naman yung beam natin, automatic yung maximum deflection yan, nandun lagi sa mid-span. So, 3.5 meters. Ayan, alam na natin ngayon yung position. So, i-apply natin. Using deflection equation naman, kuhanin natin yung Ymax. Ymax equals. So, ang ipapalit ko ay deflection equation ha. So, 35. Ano yung x natin dito? Ang position ng maximum deflection natin ay nasa 3.5 meters. Cube over 6 minus 5 multiplied by 3.5 raised to 4 over 12 minus 142.917 multiplied by 3.5. So, Ymax natin, i-divide yun na rin si EI sa kabila, magiging 35 times 3.5 cube over 6 minus 5 times 3.5 raised to 4 over 12 minus 142.917 times 3.5. Ang lalabas na sagot natin ay negative 312.6314 over EI. So, yan na yung maximum deflection natin. So, makikita mo dyan, class, na ang lumabas na sagot ay negative value. So, paano ba malalaman kung may sense yung sagot natin o wala? So, balikan natin yung beam natin. Sabi mo, kung meron ka simply supported beam na 7 meters at may load na 10 kilonewtons per meter, supposedly, yung beam mo ay magkaroon ng bending o magkaroon ng elastic curve na something na ganito ang itsura. So, yung beam natin ay magbe-bend ng nakasmile. So, yung maximum deflection yan, ang sabi mo nga, nandito sa midspan na 3.5 meters. Ngayon, malalaman natin kung may sense yung sagot natin kung kapag nasunod yung elastic curve ng final answer. Tandaan na from undisturbed beam, ito yon, yung hindi pa na-apply na load natin, kapag yung elastic curve mo ay pababa, ito, pababa, kasi mula dito, bumaba yung elastic curve mo, kapag pababa, negative value talaga yung deflection. Kapag naman pataas, positive yung magiging deflection natin. Pero since sabi mo naman, obvious naman na yung elastic curve natin dito ay pababa, so makikita natin na hindi man sure ito, class, ito. Kailangan pang i-recheck sana, pero hindi man sure, pero may sense na yung sagot natin kasi negative value na yung lumabas sa atin. Next, so kuhanin naman natin yung sa slope. Sabi dito, pinapaanat din yung slope sa A tsaka slope sa B. Again, yung slope sa A, ano ba ang x value kapag A? Di ba yung A, doon ka nagsimula ng x cut? Ibig sabihin nun, 0 yung x value natin doon. So, i-apply natin. Magiging EI y prime A equals 35. Ito, magsi-0 lang din. Squared over 2 minus, slope equation yung ginamit ko, 5 multiplied by 0 cube over 3 minus 142.917. So, ayan. Magiging y prime A natin equals, so makakancel lang naman yung dalawang 0 na yan, magiging negative 142.917 over EI. So, mapapansin mo, negative na naman yung lumabas sa sagot. So, ito yung mga sign convention yan. For deflection, kapag pababa, negative. Kapag pataas, positive. Kapag sa slope naman, mula sa undisturbed, kunwari, class, ito yung original na beam natin. Kunwari, ayan yung original na beam. Yung elastic curve mo ay something na naging ganito. So, makikita mo, from original na beam, nagkaroon ka ng elastic curve na ang naging rotation mo ay clockwise. Ang ibig sabihin, yung slope mo, yung slope ay negative. Kapag naman baliktad, kunwari, class, ang nangyari naman, kunwari ito yung beam mo, tapos yung elastic curve na mo naman ay naging ganito, mapapansin mo na ang naging rotation from undisturbed beam mula dito, papunta rito sa elastic curve mo ay counterclockwise, yan ay positive. So, yung slope dyan kapag clockwise ito, negative. Kapag counterclockwise naman, positive. So, tingnan natin, class. Ang hinahanap natin ay slope sa A. So, ito yan. Yung slope sa point na to. So, something na mula dito sa undisturbed beam, papunta rito sa elastic curve. Paano naging rotation?
Diba clockwise? So, ibig sabihin, negative talaga dapat yung lumitaw na sagot. E, paano naman yung isa, yung kabilang deflection? Kabilang slope. So, i-apply natin. EI, yung slope sa B, yung last na pinapahanap, EI, Y prime, at B equals. Slope equation ulit ito, 35, x cube. Kaya lang, yung point B natin ay x equals 7 na yun. 35 multiplied by 7 cube over 6 minus 5 multiplied by 7 raised to 4 over 12. Ay, sorry. Deflection equation pala itong nakikita ko sa screen. So, magiging 35 multiplied by 7 squared over 2 minus 5 multiplied by 7 cube over 3 minus 142.917. So, yung EIYB natin o yung Y prime B natin ay equal sa 35 times 7 squared over 2 minus 5 times 7 cube over 3 minus 142.917. So, ang lalabas sa sagot natin ay positive 142.917 over EI. So, syempre class, i-expect mo na since simply supported ito na merong uniformly distributed load na nag-act sa buong midspan at symmetrical ka mo yung beam mo, i-expect mo na kung paano yung naging slope mo dito, kung paano yung naging slope mo sa point A nito, ito yung slope mo dyan, syempre siya rin yung maging slope dito sa point B. Kaya lang, magkakaroon ka lang ng difference sa sign convention. Tandaan na mula pag nasa point A ka, mula sa beam natin ay nag-rotate yung beam mo papunta sa elastic curve ng clockwise direction. So, negative yung slope. Kaya lang kapag nasa point B ka, mula sa beam mo papunta do sa elastic curve, ang naging rotation mo ay counterclockwise, therefore positive. Pero pansinin mo, yung final answer, yung numerical value nito, ayan, isang negative 142.917 tsaka isang positive 142.917. Napansin mo na equal lang kasi nga, symmetrical lang naman yung beam natin. So, ayan, syempre magiging isa lang yung slope nila. Ayan na class, nahanap natin yung Y max. So, ito yung Y max. Ito yung Y prime A, o yung slope sa A. Ito naman yung slope sa B.